So welcome dito sa The Red Gate Rabbit Tree, and sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga hamon o challenges na pwedeng kaharapin or kinakaharap na ng ibang mga nag-aalaga ng rabbit. Okay? So, before that, if bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, please do subscribe, like, share, and hit that notification bell button para ma-inform ka sa mga bago pa nating videos na i-upload na paniguradong kapupulutan mo ng aral, lalo na pagdating sa pag-aalaga ng rabbit. Okay? So, let's start. Ano-ano nga ba ang mga challenges, no? Ang mga bagay na pwedeng kaharapin or kinakaharap na ng ibang mga nag-aalaga ng rabbit. So, number 1 is yung kakulangan sa impormasyon sa pag-aalaga ng rabbit. Sa pag-aalaga o pagpaparami ng rabbit. Okay. So, syempre, bago natin pasukin ang isang negosyo, kailangan alamin natin, tulad sa rabbit industry, alamin natin yung mga bagay na kung paano ba sila alagaan, kung ano ang gagawin mo kung sakaling maka-encounter ka ng may sakit na rabbit. Yan. So, dito sa channel na ito is marami kang matututunan sa mga videos natin. So, meron na tayong mga videos. Yan. So, check nyo lang po sa baba. No? Mga videos natin regarding sa mga karaniwang sakit, no, na na-encounter ng ating mga rabbit dito sa Pilipinas, at kung paano ito maiwasan and paano din ito gamutin. Okay? So, yun. Check na lang po sa ibaba. Okay. Number 2 is limitadong good quality foundation of stocks, no? So, kakulangan natin sa mga breeders na fox and doe, malaking rabbit at babaeng rabbit. Okay? So, yung mga lahi, diba? Kasi ang rabbit is nag-originate siya sa malamig na lugar. Tapos dito sa ating bansa is pabago-bago ang panahon, minsan malamig, minsan mainit. So, dyan pumapasok ang selective breeding. So, sa selective breeding naman, marami ng mga rabbitry ang gumagawa niyaan. So far is makakahanap din tayo ng mga magagandang crossbreeds, no, para sa ating stocks, no, na gagamitin natin sa pagpaparami ng ating mga alagang rabbit. Okay? So, I'm talking about doon sa meat type na rabbits, no? So, kailangan kasi doon is yung malaki. Siyempre, kailangan mabigat yung timbang para may presyo. Okay? So, number 3 is mababang production ng rabbits, no, dito sa atin sa Pilipinas kasi nga yun, mainit ang panahon. Sa klima natin is pabago-bago. So yun, even though na may mga rabbits naman na nadidiscover, no, yung mga rabbitry na nagko-crossbreed nga is sila nagde-develop sila ng mga tamang mga lahi para makapag-adapt dito sa klima na meron tayo. Okay? Number 4 is yung market. So, yung market naman is meron tayong separate video regarding dyan. Yung title is Rabbitry Business in the Philippines.
may market nga ba? So, yun. Panoorin niyo po yun. And then, meron ng second video regarding that. May dinagdag ako doon na 3 market plus may marketing information din ako na nailagay doon sa pangalawang video. So, please watch that video. Okay? Number 5 is acceptability. No? Ng rabbit, especially yung meat type rabbit dito sa atin sa Pilipinas. Sabi ko nga is medyo maselan pa sa ngayon ang issue na yan, no? Dahil karamihan sa mga Pilipino is hindi pa tanggap sa sarili or hindi pa bukas ang kanilang isip na ang karneng rabbit pala ay kinakain. Masustansya pala ito. Okay, so nakakatulong pala ito sa kalusugan din ng tao. Alright, so when it comes for that decision, it's up to you. No? Kung nakain ka nga ba ng karneng rabbit or hindi. So it's up to you po. Okay? Respeto po yan sa bawat tiwala ng bawat isa. Alright? Sana meron kang natutunan sa video na ito. Okay? And magpapasalamat na rin po ako doon sa ATI na naging source ng information na ito. No, maraming salamat po sa ATI Central Luzon. And din po sa mga subscribers, maraming salamat po. Pag hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. And also doon sa mga nag-a-approve ng mga post natin online, no? Especially sa FB page and FB groups. Yan. And please do like na din yung ating FB page na The Red Gate Rabbit Tree. So yun. And then follow us also in Instagram and TikTok. Okay, so muli, maraming salamat po and God bless you.